Blessed evening to everyone. Welcome to our Wednesday prayer meeting. As we start, shall we all stand? As we start in a prayer, let's pray. Heavenly Father, we thank you for this time, Lord. You bring us back here, church, Lord. At kayo po ang patuloy na magkabay sa amin, lalong-lalo na po sa mga papunta pa lamang. May you give us knowledge and wisdom, Lord, as our preacher will preach your word unto us, Lord. And forgive us for all of our shortcomings and for all of our sins. So I ask in Jesus' name we pray. Amen. Remain standing as we sing our first song, hymnal number 1. Hymnal number 1 as we sing All Hail the Power. Let's sing the whole song of this. On the first stanza, ready, sing. All hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. On a second, ye chosen seed of Israel's race, ye ransom from the fold. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. On a third, let every kindred, every tribe on this terrestrial globe to him all majesty ascribe. Keep singing, Lord of all. To him all majesties ascribe, and crown him Lord of all. On the last, oh, that with yonder sacred throne we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Wonderful singing. You may all be seated. It's a call on Brother Liam. Good evening, church! Isang gabi naman muli ng ating Wednesday prayer meeting. Welcome po ang bawat isa. So, ngayon po, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil nakasurvive tayo sa ilang araw na mga pagsubok, di ba? Dahil sa bagyo. So, ayan. And we thank the Lord for His faithfulness. So, alam ko lahat kayo ay merong mga Thanksgiving din para sa Panginoon. Meron po ba? Magpapasalamat sa Diyos at gustong i-share. Ayan, si Mami Bray. Magandang gabi po sa lahat ng kapatiran. Unang-una, hindi ako magsasawang magpasalamat sa Panginoon sa buhay na pinagkaloob niya sa atin, lalong higit sa nagdaang bagyo na tayo ay kanyang nilagay sa maayos na kalagayan. Salamat sa Panginoon at sa araw na ito, sa gabing ito, naririto rin tayo upang ating ipanalangin yung iba pa nating mga kapatiran na nangangailangan din ng panalangin. Amen. Si Mami Lilian. Good evening, church. Nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil sabi nga ni Ma'am Lilian na nakasurvive tayo dito sa nakaraang storm.
Pero by God's grace, yung prayer works. Kasi ang lahat ay nanalangin Opo. para lahat ng mga kapatiran ay nasa maayos. I praise and thank the Lord also na yung Project 77 is still going on. This is the time na we have the chance to share the gospel of salvation. At every time na napupunta ako dito, nakakapag-share ako sa Grab taxi driver. Praise God. At least they are listening at professing. Talagang naniniwala pa rin sila. Meron pa rin naniniwala sa Panginoon na Jesus saves. At saka, please continue to pray for my family, my children, and also my present situation ngayon. Medyo affected ako dun sa nangyari sa akin sa pagkagat ng aking pusa na alaga. May effect sa kalagayan ko ngayon. And the treatment naman sa CML ko, it's okay. Kasi pinagpe-pray pa rin natin. Please continue to pray na bumaba yung platelet count until ma-reach yung 150. Kasi nasa 416 pa siya eh. 150 na lang. It's between 150 to 450 ang dapat. At saka please continue to pray for my children also. At saka yung mga gawain. At saka yung mga pangangailangan ng ating mga kapatiran na may masakit. Salamat po. Amen. Thank you po, Tita Lala. Meron pa po ba? Ayan, Tita Vicky. Good evening po. Gusto ko lang pong pasalamatan ng Panginoon kasi nakapag-share po ako ng dalawa kong, actually kasama ko sila sa pagwo-walk ko. Matagal ko silang gusto ng ipag-sharean kasi hindi ako makapag-share kasi habang naglalakad parang mahirap para sa akin. So, ang ginawa ko, in-invite ko silang mag-breakfast, silang dalawa. So, nag-breakfast kami and then yun yung chance ko na nakapag-share ako sa kanila ng gospel. And I really thank God na nag-accept naman silang dalawa. Amen. So, yun. And then, please pray para doon sa Friday sa WCC, meron ulit campus ministry. So, yun lang po. To God be the glory po. Amen po. Meron pa po ba? Praises and prayer request na rin po. Meron pa po ba? Wala na po. So, as you look to our prayer list, so meron tayong bago dito, si Maclean Santiago. He's the nephew of Sister Merlin. Healing for sickness. Ayan. And then, patuloy po natin pag-pray. Ayun po, sinabi nga kanina ni Tita Vicky na campus ministry po this coming Friday, November 14 sa WCC, and also medical mission this coming Saturday. So let's pray na marami tayong ma-invite na mga visitors and marami pang makakilala sa Panginoon through this ministry. Okay. So another thing is let's continue to pray for our pastors, Pastor Solomon, na sa kanyang pag-uwi and sa kanilang mag-asawa. Meron pa po ba? Ayan. So now, let's find your prayer partner po and let's pray po.
Tayo po'y manalangin, dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa gabing ito na muli Panginoon kami ay nagkatipon-tipon to worship you in spirit and in truth and to pray together Panginoon. Salamat Panginoon sa patuloy na biyaya at katapatan niyo Panginoon sa bawat isa sa amin. Despite Lord na mga nakaraang mga pagsubok lately, bagyo, typhoon Panginoon, ay kayo Panginoon nag-ingat sa bawat isa sa amin, sa mga anak niyo Panginoon. Salamat Panginoon dahil ikaw ay Diyos na walang katulad, di ka nagbabago. Sa gabing ito Panginoon, I pray na kayo Panginoon patuloy na mag-lead sa church, sa aming church na at kayo Panginoon patuloy na mag-bless sa lahat ng mga kapatiran namin na dumaranas sa mga pagsubok, physical problem, mga may sakit Panginoon. Dalangin ko Panginoon na sila ay inyong pagalingin sa mga kapatid namin na may cancer and diabetes and also a kidney problem, mga na-stroke and health issues Panginoon. I pray Panginoon na kayo Panginoon ang patuloy na mag-touch sa kanilang buhay. Touch them, Lord, with your healing hands. And I pray, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang patuloy na mag-provide sa lahat ng kanilang pangangailangan. And dalangin ko, Panginoon, na pagalingin niyo, Panginoon, sila. And ikaw, Panginoon, ay mag-glorify sa kanilang buhay. Even though nakaka-experience sila ng ganitong klaseng pagsubok, Lord. Dalangin ko rin, Panginoon, sa aming mga kapatid at mga missionaries, pastor, Panginoon, na nagsiserve, Panginoon, local and abroad, Panginoon. I pray na kayo, Panginoon, patuloy na mag-empower sa kanila, patuloy niyo, Panginoon, silang gamitin, mightily, Lord, at marami pa, Panginoon, tao ang ma-reach ng gospel, and marami pa, Panginoon, tao makakilala sa inyo. Gamitin niyo, Panginoon, ang mga missionaries and pastors, Panginoon, na kung saan sila, Panginoon, ay naghahayag, Panginoon, ng good news, Panginoon, sa iba't ibang lugar, Panginoon, dito sa mundo, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, patuloy niyo, Panginoon, i-bless sila, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, I also pray, Lord, sa aming church na kayo patuloy na mag-bless and na sa aming mga ministries this coming Friday. Bless niyo, Panginoon, ang aming campus ministries, Panginoon, na marami, Panginoon, kaming masyara ng mga students, Panginoon, and dalangin ko, Panginoon, na sila, Panginoon, ay makakilala sa inyo at magpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, Panginoon, and also pray din, Panginoon, sa medical mission this coming Saturday, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-bless sa mga workers and doctors, Panginoon, at through this ministry, Panginoon, marami pang ma-reach, Panginoon, nakaluluwa. Especially, Lord, mga tao na walang kakayahan na makakabili ng gamot and makapagpa-check up, Panginoon. Continually bless them, Panginoon, at makakilala, Panginoon, sila sa inyo. Marami pa kayong ma-invite this coming Saturday, Lord. And also sa aming mga outreach, good news classes, Panginoon, I pray, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang patuloy na mag-bless. At marami pa rin mga workers, Lord, ang mag-volunteer na makasama, Panginoon, sa ganitong ministry, Panginoon. Tulungan niyo, Panginoon, ang mga kapatid namin na mga nanghihina, Panginoon, physically, sa mga absentees, Panginoon, na Panginoon ay sila ay bumalik muli at palakasin niyo, Panginoon, sila. Kung sila, Panginoon, ay may mga problem, Panginoon, dalangin po namin na ikaw, Panginoon, ang patuloy na sumama sa kanila and tulungan para ma-solve, Panginoon, ang kanilang problem, Lord. And dalangin ko, Panginoon, sa continually bless the staff and church staff and all the officer of this church na kayo, Panginoon, patuloy na magamit, Panginoon, para, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian din, Panginoon. And also pray din, Panginoon, for our pastor, Panginoon, kay Pastor Solomon, na siya, Panginoon, ay ingatan niyo hanggang sa makabalik
dito, Panginoon, sa aming church. And I also pray din, Panginoon, sa aming nalalapit na Family Day, Panginoon, na i-bless niyo, Panginoon, kami. And kami, Panginoon, ay magsama-sama, Panginoon, na bilang isang pamilya, Panginoon. Anak niyo, Panginoon, magsama-sama na may tuwa naglilingkod sa inyo, Panginoon. I also pray, Panginoon, na kayo, Panginoon, mag-bless sa gabing ito, even, Lord, sa service, sa preaching of your word. Ikaw, Panginoon, ang mahayag, Panginoon. Bless niyo, Panginoon, ang gabing ito, Panginoon, at sa iyo po namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. So tawagin po natin muli si Brother Ranley para sa pangalawang awit. Amen. Now, shall we all stand up, please? If you would, as we sing our welcome song this evening. Kamayan po natin ang bawat isa. As we sing welcome song. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Beloved, let us love one another, love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love, God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Now remain standing as we sing our second song, hymnal number 328. 328 as we sing Come Thou Fount. Let's sing the first, second stanza. Lift your voices on the first stanza now. Ready, sing. Come Thou Fount of every blessing, soothe my heart to sing Thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of Thy redeeming blood. On a second, here I raise my Ebenezer, hither by Thy help I come, and I hope by Thy good pleasure safely to arrive at Jesus' thought. Keep singing, wandering from keep singing, interpose His precious blood. Amen. May all be seated. Our speaker for this evening is not new to us. Matagal na po siya dito and preach us the word of God, Brother Liam Nairon. Preach. Amen. Good evening, church. Once again, magandang gabi po muli sa bawat isa. Good evening din po sa mga kapatiran nating nanonood online. Welcome po sa ating midweek service. I thank the Lord for this privilege na muli ay makatayo sa pulpitong ito at makapagbahagi ng kanyang salita. At sa gabing ito, inaanyayahan ko po kayo mga kapatid, tayo po ay magsitayo. Buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Korinto, chapter 4, verse 16 to 18. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Basahin po natin ito ng sabay-sabay.
Nandiyan na po ba kayo? Amen. Verse 16, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo. And dalangin po namin na ikaw, Panginoon, mahayag sa oras na ito. And mangusap ka, Panginoon, sa iyong mga anak. Sa inyo po namin, ikaw, Panginoon, ang may itaas sa kalagitnaan namin. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Mga kapatid, meron po akong katanungan sa inyo. Bakit nga ba maraming tao ngayon ang hindi iniisip ang kanilang buhay after kamatayan? Most of them, they say, YOLO, you only live once. So live life to the fullest. And more on material things ang iniisip ng mga tao ngayon. Kung siguro tayo ay magsusurvey, tatanungin natin ang 100 Pilipino. At ang question natin is, ano ang priority mo sa buhay? So siguro marahil ang mga tao ngayon is, ang priority is pera, house and lot, family, business, ano pa? Fame, gadget. So, more on material things. Ito ay nagpapatunay lamang na laganap ang mga maling katuruan sa mga puso ng tao at bulag sila sa katotohanan at uhaw sa panandaliang bagay na ini-offer ng mundong ito. And these things can cause trouble and problems in our Christian lives. Even Christians, marami rin mga Kristiyano ngayon, ang ganito din ang mindset. Kristiyano na, pero mabilis pa rin masway sa mga maling katuruan, pananaw at teorya na nakukuha nila sa mundong ito, lalo na sa social media, di ba? So, lately lang, nagtrending sa social media. Salamat, Sierra Madre. So, siguro napadaan din, narinig nyo rin yun, no? So, hindi nyo ba napansin, maraming Pilipino ngayon, maraming tao ngayon, ang more on pinapasalamatan nila ang creature rather than the creator. So, mas pinasalamatan nila kung sino yung bundok. Kung ano yung ginawa ng bundok na yon, ng Sierra Madre, rather than sa nag-create na yon. So, alam naman natin that God is the one who created that mountain, right? And alam natin na nung nilikha ng Diyos ang lugar na yon, ang bundok na yon, there's a purpose. Merong purpose yun. At ayun na nga, nakita natin na siguro yun talaga yung purpose niya. Maybe yun talaga, yung ganun yung kanyang purpose. Of course, di ba? So, kaso, yun ang problem. Maraming mga tao ngayon, ang wino-worship na yung mga nilikha ng Diyos kesa sa lumikha. So, but we must always remember that God alone deserves the glory and praises. Tama po ba? And dahil ang lakas maka-impluwensya ngayon ng social media. Sobrang lakas maka-impluwensya ng social media ngayon. Even my Christian friends, they also share like sa mga ganung klaseng mga posts. So nakakalungkot isipin. Actually, 2 bagay lang po yun na
napakaraming problema ng mga Kristiyano ngayon. So, let's go back to the Bible. So, kung titingnan natin, dito sa 2 Corinthians, merong maraming mga problema ang mga tao dito. Kaya, titingnan natin, ano ba yung mga problema na isinulat ni Apostle Paul? At bakit sinulatan niya itong taga-Corinthians? And ano yung kanilang problema? So, una, ang iglesyang ito ay dumaranas ng napakaraming problema. At isang problema ang kinakaharap nila is yung laganap na at matinding paglaganap ng mga maling katuruan or false teaching. So, na mismong leader ng iglesia or leader ng church ay itinatanggi ang muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya naman, si Apostle Paul, pilit niya at mariin niyang isinasabi na mali kayo. Kung walang pagkabuhay at hindi nabuhay si Kristo, wala tayong pag-asa. Ang pagiging Kristiyano natin ay walang pag-asa. Walang Kristyanismo. Ang Kristyanismo is hindi totoo. So, ngayon, kaya naman, dinipensahan ni Apostle Paul ang ganitong katuruan. At sinabi niya, because Christ has risen and given us hope, so let us keep serving Him with faith and perseverance. And that's the big idea natin na pag-uusapan ngayon. Dahil si Kristo ay muling nabuhay at binigyan niya tayo ng pag-asa, tayo ay dapat magpatuloy na maglingkod sa Kanya na may pananampalataya at pagtitiyaga. And the title of our message today is, Keep on Serving Jesus. So, let's go to our first point. Number 1, let us stand firm in every trial. Manatili tayong nakatayo sa gitna ng mga kahirapan. Paano natin gagawin yun? Paano tayo tatayo kung napakaraming pagsubok o problema? So, tingnan muna natin. So, tingnan natin that Apostle Paul is the best example of that. And we must remember it. Let's go back to verse 8 and 9. So, 2 Corinthians chapter 4, verses 8 to 9, it says here that we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body, dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. So makita natin dito, pinapakita dito ni Apostle Paul na kahit siya ay dumaan sa napakatinding pagsubok, napakatinding paghihirap, he experienced beating, stoning, imprisonment, hunger, thirst, and shipwreck. Pero, ano nangyari? Nag-quit ba siya? Nag-stop ba siya? Of course not. Nagpatuloy pa rin siya na maglingkod sa tulong at sa biyaya ng Panginoong Hesukristo. Sa pananampalataya na nagbibigay sa Kanya ng pag-asa para sa kaluwalhatian na walang hanggan. Kaya mga kapatid, anuman ang pinagdaraanan nyo sa inyong buhay, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil alam natin na araw-araw tayong binabago ng Diyos at pinapalakas niya tayo. Kaya dapat tayo magtiwala sa Kanya, sa Kanyang mabuting plano
Binabago niya ang ating pagkatao at ang ating ugali para maging katulad ni Jesus at binibigyan niya tayo ng pag-asa. And if we jump to verse 17, and sabi niya dito, for our light affliction, which is but for a moment. So ito yung naging kumbaga, itong word na to, ito yung kanyang laging pinaghahawakan, no? Sinasabi niya na, itong problemang to, although siguro sa tingin ng maraming tao, napakalaki na nun, pero sa kanya, this is light affliction. And this light affliction is just for a moment. So, alam ni Apostle Paul na although he's experiencing suffering, experiencing a problem, nakapokus siya dun sa malaking picture na merong kaluwalhatian, merong glory na naghihintay sa kaniya. So, kaya naman pinapaalala dito sa atin ni Apostle Paul na kahit tayo daw ay humarap sa napakaraming problema at pagsubok, isipin din natin or tingnan din natin kung ano yung ginawa ni Kristo. Kasi yun lagi ang binabalikan niya eh. Ganon yung kanyang mindset. Every time na meron siyang problema, bumabalik siya dun sa tinitingnan niya, ano ba ang ginawa ni Jesus Christ? Ano ba yung ginawa niya sa cross ng Calvary, sa Kalbaryo? Ano ba yung suffering na kanyang dinanas? Lagi niyang tinitingnan yun. At yung kanyang suffering na na-experience is napakaliit compare sa suffering na na-experience ni Jesus Christ. Kaya ganun yung kanyang, ganun na lang yung kanyang encouragement sa mga believer dito sa Corinthians, na dapat ganito ang ating maging mindset. Actually, di ba, kung napakagandang mindset yun, no? Na kung ikaw ay makaka-experience ng mga problema, tingnan natin na mas malaki ang malaki yung matindi yung dinanas ni Jesus Christ para tayo ay mabigyan ng kaligtasan, pag-asa. So, yung mga problema natin na yan, so napakaliit lang yan compare sa dinanas ni Jesus. So, ganun yung mindset ni Apostle Paul. And yun din ang itinuturo niya dito sa atin. So, kaya naman, kung ikaw ay, or merong mga tao na nakakarinig or nakikinig ngayon na wala pang personal na relasyon sa Diyos, so kailangan mo ring maintindihan o maunawaan ang mabuting balita na kailangan mong maunawaan mo ang salita ng Diyos, ang mabuting balita, ang regalong kaligtasan ni Jesus Christ, na tayo ay makasalanan and we deserve punishment. Pero, dahil sa biyaya at sabag ng Panginoon, kahit na tayo makasalanan, ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig para sa atin. Namatay si Kristo para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus, ikaw ay magtitiwala sa Kanya, tatanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas, ikaw ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. And as a follower of Jesus Christ, we also share in His suffering. Sabi nga sa 2 Corinthians 1 verse 5, for us the suffering of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. The more na maunawaan natin at maintindihan ang suffering ni Kristo, is the more naman natin may experience ang comfort na nagmumula sa ating Panginoon. Sa gitna ng persecution, sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain.
Ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Bakit kaya? Dahil sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay para sa akin. Sabi sa Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. So we must live for Christ, not for ourselves. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo dapat magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon kahit tayo ay humarap tayo sa anumang klaseng problema, pagsubok, persecution, paghihirap, health problem, spiritual problem, emotional, financial, trahedya man yan, bagyo. So, sinasabi dito na dapat tayo pa rin magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Because the more we suffer for Christ, the more comfort we receive from Him. And in verse 16, makikita natin dito that Paul highlight two things to take note in this passage. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet our inward man renewed day by day. So our outward man is your body, your physical body, and the inward man is our soul. At habang ang ating panlabas na katawan ay nanghihina at ang ating panloob naman na pagkatao ay pinalalakas ng Diyos at pinapatatag niya araw-araw. Renew daily by God's grace. So, paano tayo magiging kagamit-gamit sa Diyos kung may sakit at mahina ang ating katawan? And another question, sino ba ang nananahan sa buhay mo? So, kung tatanungin mo ang iyong sarili, sino ang nananahan sa akin at para kanino ako nabubuhay? At kapag sinabi natin at ang sagot nyo ay si Kristo ang nananahan sa inyo, kahit anong pagsubok o kahit anong problema, pagdurusa ang dumating, di tayo manghina dahil kay Kristo. Sabi nga sa 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weaknesses. Therefore, no matter what kind of trouble and situation we face, we must remain steadfast, firm in our faith. That's why, sabi ni Apostle Paul dito sa verse 17, Paul said that his affliction is light. If Paul could say this, his affliction was light, then what is yours? Ano yun sa atin? Kumusta naman yung paghihirap or suffering or na-experience natin, mga pagsubok? So, for him, this is light. And this will bring us to the second point. Let us set our heart on eternal things. Let us set our heart on eternal things. So, in verse 17 and 18, may makikita tayo dito na dalawang bagay, the glory and faith. So, sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 2, it says that, set your affection on things above, not on the things on the earth. So, let's go first let's go back to verse 17. Let's read this again. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. As you notice, there's a contrast in this passage. Una is light
refers to affliction. And weight refers to glory. So, imagine. So, yung affliction daw natin is light. So, kung meron tayong timbangan, so napakagaan nun. And yung glory is napakabigat, napakalaki. So, maaring masabi ni Apostle Paul, problema ka lang compare sa glory or victory na naghihintay sa akin. Isipin mo ang isang atleta, habang sila ay nagsasanay, mas maraming sakit at pagod ang kanilang tinitiis. Pero pansamantala lang yun. Nakatuon ang kanilang mata sa tagumpay or dun sa glory of victory. Ganon din ang ating buhay bilang isang Kristiyano. Makaka-experience tayo ng mga sakit, pagod, pagsubok. Ngunit ito ay panandalian lamang. Kung ihambing natin sa walang hanggang kaluwalhatian na naghihintay sa atin. So, meron ako ditong tape measure. So, imagine po natin, let's imagine, sabi sa Biblia, ang buhay ng tao ngayon, ang lifespan ng tao is 70 years lang, di ba? 70. So, 70 years. Nasaan yung 70? 70 centimeter. So, tingnan natin. So, imagine. So, nandito lang yung 70. So, itong parang ganito lang. Imagine mo, ganito lang yung buhay natin. Kaiksi. So, alam naman natin, sinabi rin naman sa Bible that life is short. Di ba? Life is a vapor. So, makikita natin dito na yung buhay natin is napakaiksi lamang. So, hindi ko sinabi na ganito lang kaiksi talaga. So, imagine nyo lang. 70. So, and sa 70 years na to, makaka-experience tayo ng problema, pagsubok, kapigatian, persecution, so ano pa man. So, yan. And then, compare naman sa naghihintay sa atin na buhay na walang hanggan. At yun ay regalo ng Diyos na naghihintay sa atin. So imagine, pag sinabing buhay na walang hanggan, may katapusan, may ending ba yun? May katapusan ba yun? Wala. So, yung buhay na naghihintay sa atin, walang hanggan yun. Ipagpapalit mo ba yun sa, yung 70 years na yan, ipagpapalit mo yun sa buhay na walang hanggan? Na ibinilaan Diyos para sa iyo? At most of the people now is, yung 70 years nila, yung kanilang buhay, na maiksi na lamang, is nakapokus pa dun sa mga material things, sa mga bagay na makamundo. At pinapagpalit nila sa mga bagay na which is eternal, na para sa Panginoon. So, ngayon, susuko ka pa ba? So, makita natin, let's go back. Ang mga atleta, so sila ay nagsasanay, at sila ay may malinaw na layunin. Alam nila yung finish line, kung nasaan, hanggang saan. Pero, sa kabila nung, ngunit, bilang isang Kristiyano, bagamat hindi natin alam kung nasaan or kailan yung ating finish line. Ang sabi ng Diyos is tayo ay magpatuloy sa ating pagtakbo. Hanggang sa masumpungan tayo ng Diyos. Magpatuloy tayo sa pagtakbo sa pamamagitan ng pananampalataya hanggang wakas. Hindi mahalaga kung paano ka nagsimula, kundi kung paano mo tinapos. Masabi kaya sa iyo ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Sa tingin niyo po, yun kaya ang masasabi ng Diyos sa iyo? Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Marami pa tayong oras, marami pa tayong panahon para sa naigugugol
sa mundong ito. Sabi nga sa isang kanta, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat? And remember, you have only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. So, dito sa ating congregation, meron akong tao na sobrang, every time na nakikita ko siya, is sobrang nabibless ako personally. And na-encourage ako. Sa buhay ni Ma'am Carol, alam naman natin na meron siyang sakit, di ba? May cancer siya. Pero, nakita natin, despite of her sickness, she continue serve God faithfully. Patuloy siyang lumalaban at nagpapagamit sa Panginoon. Para sa kanya, sakit ka lang, malaki ang Diyos ko. Di ba, Ma'am Carol? So, makita natin na malaki yung kanyang faith. Malaki yung kanyang faith. So, let's talk about faith. So, hindi po yung misis ko kundi yung faith ang ating pananampalataya. So, let's talk about faith. What is faith nga ba? What does faith means? In Hebrew 11 verse 1 says that faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And in verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. So, mga kapatid, how big is your faith? So, let's go back to verse 18. 2 Corinthians 4 verse 18. While we look not at the things which are seen, but at things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So, meron ditong dalawang bagay, two words na sinabi, the seen and unseen. The unseen is eternal and the sin is temporal. How can we acknowledge that the unseen exists? Of course, just only by faith, right? So, the moment we started to believe Jesus as Lord and personal Savior, that was the moment we live by faith. We start to live in God's promises. Tama po ba? And that's why sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. Okay, it is also clear in Romans chapter 8 verses 25 to 26, ang ating pag-asa ay nasa mga bagay na hindi natin nakikita. So malinaw dito sa verse na to in Romans chapter 8 na ang ating pag-asa ay nasa bagay na hindi natin nakikita. At ito ay ang buhay na walang hanggan at ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Dalawang bagay po yun. So, alam naman natin na si Kristo ay muling babalik. So, at alam din natin at hindi natin alam yung kailan yun. Right? So, yun ay dahil din sa ating pananampalataya. It is very easy to fall in this step by material things, troubles, or sickness. Don't let these things don't let these things blind our eyes to stop finishing the race that is set before us. We must walk by faith. So mga kapatid, huwag nating isipin na ang mga problema ay magnanakaw ng ating kaligayahan or ng joy. Or ito ay hadlang para sa pagkakaroon ng magandang buhay. Minsan ganun ang ating, ganun yung tayo mag-isip. Ganun yung response natin.
kapag tayo ay nakaka-experience ng mga problema. And iniisip natin minsan na para namang ang KJ ni Lord or para namang ang kontrabida siya sa aking buhay. Gusto ko lang naman maging masaya. Meron mga ganong klaseng tao. Actually, parang ganito lang yan eh. Kapag ikaw ay pinagsasabihan, ikaw ay kino-correct ng mga tao sa iyong paligid, ng mga elder mo or ng nakakatanda sa'yo, ng teacher mo or ng pastor mo. So, minsan iniisip agad natin na sila ay kontrabida sa ating buhay. Na kung tutuusin is, alam naman natin this is for our good. Na kaya ka kinokorek is, kaya ka pinagsasabihan is gusto nila na ikaw ay makorek. Gusto nila na ito ay para sa iyo, ikabubuti. So, hindi ito para ikaw ay i-discourage. No. Ito ay para sa iyong ikabubuti. So, kaya nakakalungkot lang, may marami mga kabataan, especially in this generation, ang mga kabataan ngayon is mabilis ma-offend. Totoo? Diba? Ang bilis na ma-offend ng mga kabataan ngayon, in this generation. Kaya naman, ang hirap din mag-adjust. Paano natin sila pagsasabihan na hindi sila ma-offend? Diba? So, kaya naman, makikita natin dito na ganun din yung ginagawa ng Diyos sa atin. Tama po ba? Na inaalaw niya ang mga pagsubok sa ating buhay para lalo pa tayong mag-grow, lalo pa tayong maging mature, lalo pa tayong lumalim sa ating pananampalataya. Alam naman natin na may purpose lagi ang Panginoon. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 28, Romans 8 verse 28. For we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So, may mga plano ng Diyos kung bakit nangyayari sa atin ang mga ganitong bagay, kung bakit ka pinagsasabihan ng iyong mga kuya or ate, or kung bakit meron tayong mga problema, may mga pagsubok tayong nararanasan, dahil may purpose ang Panginoon sa ating buhay. So, huwag tayong panghinaan ng loob. Sa halip, lagi tayong tumingin sa malayo at maunawaan kung ano ang bunga ng mga ito sa ating buhay. Isang walang hanggang kaluwalhatian na naghihintay sa atin na hindi matutumbasan dahil si Kristo ay muling nabuhay at binigyan niya tayo ng pag-asa. And this testifies that God is able. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang tatlong bagay na ito for our application. Number 1, don't let problem hinder you from serving God. Don't let problem hinder you from serving God. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng mga panlabas na problema sa iyong paglilingkod. Tingnan natin ang mga kahirapan na ito ay opportunity or bridge leading to eternal future. Kaya magpatuloy tayo at magpatuloy tayo na magpagamit, magpatuloy tayo na mag-serve, manalangin, magpahayag ng kanyang salita, at manindigan para kay Kristo. Number 2, live by faith rather than by what you see. Live by faith rather than by what you see. Tandaan mo, ang mga bagay na hindi natin nakikita, ito ay pangwalang hanggan. Mamuhay ka ng may pananampalataya sa mga pangako ni Kristo na hindi sa mga pansamantalang bagay lamang, even sa mga paghihirap na ating nakikita. Dahil ang perspective natin ang nagdedetermine kung paano natin i-view ang isang
problema or hardship sa ating buhay. That's why lagi nating tandaan na ang perspective natin or perspective ng tao ay napaka-limited lang compare sa perspective ng ating Panginoon. Why? Because God sees the bigger picture of everything. Right? So God sees the bigger picture of everything. And lastly, we must focus on the things that are eternal. Ituon mo ang iyong paningin sa walang hanggan. If we look to the problem from the eternal standpoint, our thinking will be transformed. Kaya huwag kang mamuhay lamang para sa ngayon. Mamuhay ka para sa buhay na pang walang hanggan at magpakailanman. Nawa ay masumpungan tayo ng Diyos na tapat na naglilingkod sa Kanya. Let us keep on serving Jesus. Tayo po ay magsitayo. Marahil marami sa inyo or may mga nakaka-experience sa inyo mga problema, pagsubok sa panahon ngayon. Pero isa lang ang dapat nating malapitan. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya at humingi ng tulong. Siya lang makakatulong sa atin. May mga times na gusto mo nang sumuko dahil sa dami ng problema. Pero hindi ka iniiwan ng Panginoon. Siya ang laging magpapalakas at magbibigay sa iyo ng kalakasang nagmumula sa Kanya. Kaya lagi tayong lumapit sa Kanya. Tayo ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat Panginoon sa reminder niyo Panginoon sa amin na kami Panginoon ay dapat at laging magpatuloy na maglingkod sa inyo despite ng mga problem, mga pagsubok na aming kinakaharap. Lalo pa Panginoon kaming manatili at hindi mawala ng pag-asa dahil meron kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung saan Diyos na hindi kami pinapabayaan anuman ang aming mga kinakaharap na problema. At alam namin Panginoon, because of this reminder Panginoon, na Ikaw Panginoon na merong nag-aabang sa amin, naghihintay sa amin, the eternal weight of glory, ang buhay na walang hanggan, na kung saan makakasama namin kayo, Panginoon. Tulungan niyo, Panginoon, ang mga anak niyo na patuloy na lagi, Panginoong magpagamit at maglingkod sa inyo. Naman ang mga kaharapin, pagdaanan, Panginoon, magpatuloy, Panginoon, maglingkod ang bawat isa, Panginoon. And I pray, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang patuloy na paglingkuran namin, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, sa mga kapatid namin na dumadaan sa mga pagsubok, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang sumamalagi sa kanila. Continually remind them, Panginoon, na reminds, Panginoon, sila sa mga pangako niyo, Panginoon, na hindi niyo, Panginoon, kami iiwan. Hindi niyo, Panginoon, kami pababayaan. Bless niyo, Panginoon, ang gabing ito. And I also pray, Panginoon, sa gabing ito as we bring back to you our offering, Panginoon. Ito, Panginoon, maging kagamit-gamit sa inyo. And hiniling ko rin, Panginoon, na kayo, Panginoon, patuloy na mag-bless sa aming mga kapatid, Panginoon, na kayo, Panginoon, financially. And ito, Panginoong offering namin maging gamit-gamit sa inyo. Through this, give, Panginoon,
palagaan pa, Panginoon, ang iyong salita dito sa lupa, Lord. And I also pray, Lord, na sa aming paghiwa-hiwalay, Lord, ay kayo pang mag-ingat sa amin at magbalik, Panginoon, sa amin this coming Sunday. In Jesus' name we pray. Amen. So, pwede na po tayo makaupo and collect na po natin ang ating offering. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Tayo po ay dito na po nagtatapos ang ating service. God bless po sa bawat isa. See you again on this coming Sunday. God bless po.